This is the first Costco store dito sa Shenzhen and sinadya talaga namin nila papuntahan dahil feeling niya kaming nasa US kami. So yun guys, we're now here sa Oct Loft. So parang ano siya, isang malaking area na maraming mga kainan, mga art museum. So parang pinag-combine lahat yun into one single commercial area like this one. So yun, very artistic. Hindi, iba pa to dun sa Oct Harbor na parang mall, diba, na area. Ito parang isang malaking commercial area with different restaurants. Tapos may mga art installations in between and very hip, di ba? And artsy yung lugar na to. So, parang yung PMQ sa Hong Kong, tsaka yung Taikun Plaza. Parang gano'n. Pero, mas malaki lang to, mas vast yung area. Kasi merong north and south area tong Oct Loft. So, check pa namin kung ano yung makikita natin dito. So far, ang daming mga coffee shops, diba? Mga art museum. So, if you are into coffee or coffee lover kayo, or you want to do yung cafe hopping, this is the best place to be guys dito sa Shenzhen. So yun, sobrang init lang talaga guys, but look at this. Mayroong Shenzhen na graffiti ba? Ngayon papunta na kami dun sa Starbucks na nakita ko na ang cute and ang artsy ng design. Nadaanan namin siya kanina and I just want to check it out. Yeah, let's check it out guys. Let's go. Sobrang daming cafe guys, iba-iba. Mga hole-in-the-wall local brands yun. Kasi parang hindi naman namin siya, ako hindi familiar sa akin. So baka dito lang siya sa Shenzhen or sa mainland. Pero yun, kung hindi lang talaga ako anong tawag doon, wala na akong hyperacidity at GERD. Nako, tinantosan natin lahat ng mga kapeng yan. But the GERD is GERDing, kaya hindi pwede. Padikaf-dikaf lang, gano'n, para lang mairaos ang natin, coffee fix or yung craving natin for coffee. Pero hanggang digaf na lang ako, sadly. Kape-kapehan na lang yun nangyayari. Gusto ko itong bilhin guys sa 229 yuan lang. Yun, dinosaur. Diba? Ang design lang. Ito. Ano ba tawag dito? Brachiosaurus. O diba? Ito na. Itong T-Rex kaya. Mura sa 229 lang yung design ko sa kwarto. Ganyan ko na ba? Ayun. Kaya pa ako nagtuturn sa kanya actually guys. Ayan. Actually meron sila yung mas mahal na version. Yung leather. Ayan, meron din sila yung leather guys. Pero mas mahal kasi ito yung nasa 600 na tong isa. Tapos itong isa nasa 1,000 na. So itong area na to guys, makikita nyo, puro na yan, sunod-sunod na yan na cafe and tea shops. Ayan, Le Cesar, Naisu. Ayan, so ito yung totoong cafe hopping talaga. As in, literal, nililipat ka lang, isang cafe na ulit yun, or ibang cafe na yun ulit, diba? So yun guys, so far nag-enjoy naman kami tumingin-tingin ng mga arts and things dito around Oct Loft. Sabi nga nila, sana dito na lang kami pumunta kahapon kaysa dun sa mall, at least dito. Kasi sa mall, kahit nasa mall kang init guys, init sa loob ng mall, diba? At least dito, medyo mainit pa rin, pero at least presko, tsaka mas marami kaming nakikitang nakakatuwa, alam mo yun.
Although at least na-experience namin, napunta namin yung Coco Park, which is also one of the, you know, things to do. Kapag nag-search kayo, what are the things to do in Shenzhen, isa yung Coco Park dun sa, visit Coco Park dun sa parang mga nire-recommend. So ngayon, ito kami, naiinitan. But so far, yung experience naman, parang nakukuha ko yung SG vibes kasi sobrang daming puno rito. Parang sa Singapore, di ba? Medyo mapuno siya, unlike sa Hong Kong na kung saan-saan. I mean, ang dalang mo makita ng puno kasi puro, ano mo yun, puro bahay, puro mga buildings, yun. Although may mga parks naman din sa Hong Kong. And dun sa mga medyo malalayong lugar na, di ba? Mapuno, pero dun mismo sa city, wala. Ito kasi parang yung mismong syudad, yung mga business districts, may mga puno talaga. So, yun. And malinis siya, guys, di ba? So far, kahit sa Shanghai, nagulat din kami na hindi, yung, kumbaga yung impression nung una, first impression. I mean, hindi. Yung una namin parang ine-expect pala na parang hindi ganito. Hindi ganito yung vibe, yung environment, yung linis. Although yun talaga, expected na yung language barrier. Sobrang hirap. Pero try nila, di ba? May translate talaga sila na ginagamit sa app din. Kaya translate nila kung ano yung gusto na sabihin. Like kanina, nag-check kami ng mga things dun sa store. Parang pinapaliwanag nila item through translate app. So nakakatuwa naman na ganun. At least parang walang, I mean, tinatry pa rin nila i-cater yung customers nila na hindi nakaka-speak or nakaka-intindi ng language nila. So that's good, diba? Yun lang, ang dami kong sinasabi. Wala kasi kaming magawa pa. Papunta kami dun sa north side nitong Oct Loft. Ang init, pawis na ako. Pawis ka. Kaya nga eh. So yun, lakad-lakad lang kami dito sa Oct Harbor na, guys. Ano siya eh, ang konti na tao ngayon. Siguro dahil Monday, tapos wala masyadong ganap, diba? Ayun, ang init lang. Okay sana maglibot-libot dito, guys. Kung malamig-lamig eh. Hindi ko iindahin yung, ano mo yun, yung paglakad-lakad. Pero ngayon kasi, ang init talaga. So walang masyadong silong pa, kaya ayan, nilakad kami. Pupunta kami dun sa Oct Harbor mismo. Medyo malaki tong lugar. Doon kami sa O Plaza kasi nagpababa. Parang mali yata yung napin natin, no? Mali na pin namin dun sa TV. Anyway, at least yun, na-explore namin. And mahangin naman, pero yun lang talaga ang init dahil tanghaling tapat. So, punta kami doon kasi doon yung para mga fast food na kilala namin. Although maraming kainan dito sa O Plaza banda, pero hindi kasi namin alam yung food. So, mahirap mga ba, iba yung gutom namin ngayon. Oh, 2 PM na eh. Although marami-rami ako nakain kanina ng buffet breakfast namin. Konti yung tao because it's a Monday and wala namang, hindi holiday dito sa Shenzhen eh. Pwede sa China, pero sa Hong Kong holiday pa, kaya ayun, may mga taga Hong Kong kaming nakakasalubong. Yung office mate namin na local, sobrang small world, nakasalubong pa namin. Sobrang, uy, sino? Pero ayun, wala lang, nakakatuwa kasi talagang yung mga yung Hong Kong locals, kapag ganito, tumatawid talaga sila ng Shenzhen eh. Kasi nga, para may iba namang magawa, makita, yan. So yan, ano yung BMW na cafe. Ito, Mercedes-Benz, yung store nila. Ayan, nakita niya ba? Ayan. Tapos may cafe din, Mercedes-Me. So, parang dito ko lang siya nakita. Dito lang sa Shenzhen ko lang nakita na may parang pa-cafe. Yung mga tindahan ng mga sasakyan. Yan. Tindahan talaga. Ano talaga, guys? Nagkwento na lang. So, yung sikat na milk tea, di ba? Dito sa China is yung Haiti. Ito. Dati merong Haiti lab dun sa K11, di ba? Kaso nagsarado siya eh. Pero yan, sikat yan, guys. Kasi pinipilahan yan kahit sa ano. Nung nag-Shanghai kami, tapos sa Hong Kong, di ba? Yung sa K11. Kasi ang tagal mong makuha yung milk tea mo. Mag-aantay ka talaga kasi sobrang daming umu-order. Sobrang haba ng pila. Pero dito, ang laki ng store nila. Tsaka parang hindi ganun karaming tao pa. Dahil siguro, yun nga, it's a chill, lazy Monday dito sa Shenzhen. And may Huawei store. Parang hindi masyadong uso yung Apple dito, no? Parang so far, unlike sa Hong Kong,
Halos lahat makakasalubong mong tao. Oo eh. Sa office lang namin, lahat kami naka-iPhone. Parang ganun. Dito, wala akong nakitang Apple Store kahit sa mga, yung mall, no? Yung mga major malls nila rito. Ayan, Huawei meron. Tsaka yung, ano ba? Ito lang nakita ko nga so far, Huawei. Siguro support local din sila, gano'n. Meron parang water show pala dito sa may Oct Harbor. And ang laki rin ng Mi Store nila rito. Makikita nyo. Ayan. Open area to. Sobrang laki talaga niya, guys. And then yan, papunta kami ngayon doon sa DJI store. Ang laki ng store nila dito na DJI. Di ba balita ko parang sa mga vlog, nagkakaubusan yan. Yung mga, yung parang, ano ba tawag doon? Yung vlogger. Yung parang, ang tawag doon yung parang... Oo, yung may package yun, diba? Yung parang creator something ba yun? Ito yung nagkakaubusan. So, ito daw yung flagship store ng DJI dito sa Shenzhen. Ang laki ng store nila at ang ganda ng ano, exterior, gano'n. So, sa mga naghahanap ng DJI, baka ito na. Dito kayo makakabili. Ayan, ganyan siya kalaki, guys. Tinalo ang Apple Store. Diba? So ito yung in-demand, guys. Itong DJI Pocket 3. Ayan. Alam ko sa Japan yata, parang sold out yata ito sa Japan. Pero dito, nasa 3,499 yuan. Tapos yung parang creator package, parang yun, nasa 4,499. So parang nasa around 36,000 pesos, parang yun. Ito yata kasama na ba ito lahat? Doon sa ano, yung doon sa package, ay sa promo, I mean doon sa parang package, creator, gano'n. Oh. So may mas maliit pala na version. Yung gamit ko kasi ngayon, GoPro pa rin. Ito mas maliit, DJI Pocket 2. So ito yung Pocket 3 naman. Okay din. Maganda rin. Tsaka yung sa napapanood natin mga vlogs, yung mga gamit na ganito. Maganda yung quality naman niya. Pwedeng pang reels, di ba? Ayan, ito pang vlog yan. Vlog. Tapos kapag pang reels, nakagano naman. Yung orientation ng video magbabago din. Ah, nice and cool. Tapos, paano kapag itatapat ka sa akin? Hindi, yung camera, itatapat mo sa'yo. Di ba? Kasi... Paano makikita na ikaw yung... Sorry, hindi ako marunong talaga. So yan, figure out na pala namin. Touchscreen din pala siya. Ayan, kapag selfie mo or pag change ka ng camera, ayan. Mas magaan pa. Wow. Ang ganda rin. And then, ayan. Ano, mamatay siya kapag gano'n. Ayan, pang reels, oh. Diba? Ang galing. Nice. Nice naman siya. Ayan, may mga drones din sila, diba? Mahal din pala ng drone. Ah, diba? Kala mo naman, content creator talaga na legit, no? Binubudol ako ni Love sa DJI. Wala. Meron akong GoPro, okay pa to eh. Parang naman, diba? Okay pa naman ako. Sumusunod sa galaw. Sumusunod sa galaw. Anyway, dito na kami ngayon, guys. So, may Starbucks din dito. 7-Eleven. Ito, makakilala na namin yung mga kainan. So, mas good siguro. Ayan. Pero magmamakdo na lang siguro kami. Hindi pa dati mag-try magmakdo sa China, no? I mean, sa Shanghai hindi kami nakapag-McDonald's. Ayan. Pero marami pang ibang kainan, no? Diba? So, check muna before mag-finally decide tayo mag-McDo. Ayan, no? UUU Express. Then guys, mag-drive-thru na lang kami sa McDo. Charot lang. Drive-thru, sasakyan ka. Ayan, dito na lang kami, mag-McDo na lang kami, at least kahit pa paano, safe. Alam namin yung orderin namin, di ba? Konti lang naman yung tao, so dine-in na lang din kami. And then yun, so far, so good. Mainit lang talaga. So ito yung presyohan ng McDonald's na dito, guys. So meron yung Happy Together Meal for 2, tapos Mac Spicy,
64.5 yuan. Ito wala to sa Hong Kong, yung pan-grilled chicken sandwich na yan pala. Yan, itong crispy chicken and bamboo shoot. Ayan, wala yan sa atin. Ano ba yung iba? Tignan mo yung Angus Max. Ayan, baka ito na lang sa akin. Angus burger. Although meron naman Angus, di ba? Sa Hong Kong, pero wala yung pa-max na ganyan. Iba yung crispy fries nila, no? Pineapple pie. Ayan, wala rin sa atin yung pineapple pie na yan. Ayan, Mr. Doodle t-shirt. Ayan, dami rin kakaiba, no? Ito mga Happy Meal. Ano yung Happy Meal nila? Inside Out. So Hong Kong kasi Minions yata ngayon. So this is what we ordered, guys. We have Mac Spicy. Tapos ito kakaiba to, crispy fries nila. And French fries. And then we have the double Angus. Ano ba to? Max Angus burger with bacon. Ayan. And then meron lang tayong chicken wings dito. Ayan, Mac Spicy wings. Sobrang sarap nito. I mean, kahit sa Hong Kong, paborito ko tong Mac Spicy wings sa McDo. So, yeah, that's it. Ayun guys, after 30 minutes din, diba? Ng Didi. So, we're now here sa Costco. Ayan, may Costco dito. This is the first Costco store dito sa Shenzhen and sinadya talaga namin nila pupuntahan dahil feeling niya kaming nasa US. Okay, matry lang. Magkapa-member muna kami kasi this is a membership only. Parang SNR, gano'n. Macro. May macro pa ba? Macro, SNR, yan. Yeah, let's go. Let's do this. Costco, let's go. So yung membership is 299 yuan. And then you can use your Hong Kong ID and Hong Kong number. So guys, we have the Gold Star member Costco. Ayan, yung picture na matinding laban na nangyari sa picture. Pero yeah, 299 tapos may complimentary na rin na isa pang membership. So, dalawa na kami ni Love doon, diba? Pwede na. Okay, we're here. Costco. Let's go. Parang sa SNR lang, Love. Nag-Costco sa Shenzhen. Pagtitingin-tingin lang kami rito, actually. I-feel lang. Pero 299 yuan. And then, actually, pwede na kayo mag-member sa app, no? Using your Hong Kong ID number. And yung Hong Kong ID, yung Hong Kong ID nyo plus yung Hong Kong number. Ayun. Kaso hindi kasi gumagana dun sa app when we try to register. Kaya pumunta pa rin kami dun sa membership. So yun, feeling ko naman puro food yung mga bibili namin nila. Galing pa sa Pinas yung ganyan. No? Bigay sa akin ni Charm. Sige, bilig na tayo ng isa. French macarons. 124.90 yuan. Ano lang gusto mo? Walang ganito sa atin. Hanggang kailan ba siya? Hanggang kailan? Hanggang 2025. Asa? Ayun pala eh. Tagal pa. Sana masarap. Mukha naman silang masarap. So mga Kirkland pala yung mga items sila dito. Usually. Like yung deli. Yan, yung rotisserie. Yung mga chicken. Ang dami rin eh. Shrimp. So 39.80 yuan. Itong rotisserie chicken. Sarap sa kasi hindi ko alam kung ano magdala. No? Ayun, 39 lang lang. Ang laki pa, no? Nakakamiss din eh. Alam ko pwede naman mag-ano ng food. Ay, mahal din yung pork knuckle. Yung nabibili rin sa IKEA. Parang crispy pata, gano'n. Chicken thighs. 79. Ang dami na rin, no? Pwede na rin to, ang dami. Spicy chicken wings.
59.30 yuan naman. Dami na rin yan. Ang sarap. Sobrang laki nito guys. Ayan, ito yung produce, bakery, and sushi section. Tapos yun yung produce meat section, deli. Dami, dami. Malaki itong Costco dito sa Shenzhen. Ito yung mura dito guys sa Shenzhen eh. Yun yung mga meat products. Unlike sa Hong Kong, sobrang mahal. And you can see how they are preparing it guys, or paano nila hinihiwa-hiwa. Galing. Parang walang ganito sa Landers or sa SNR. I mean, di kita, unlike dito nakita siya. Diba? Makita mo kung paano sila pinapack and all that. Grabe oh. 246, ganyan na arami. Yan sabi ko eh. Ang mura ng mga meat products dito, no? Sana all. HK baka naman, diba? Keep up naman tayo dyan. Masyado kayong mahal eh. Ang layo ng difference. Isa lang sa atin, nasa 200 or 300 na. But anyway, ganun talaga ang buhay. Nasa top 5 yata HK sa mga most expensive cities to live in, diba? So, yun lang. Pero yung mga 69.90 lang. Dami ng sausage sandwich. Sausage pastry. Yeah. Naka-sale pa. Ito na to. Chocolate. Parang ano. Sobrang tamis niya. Chocolate muffins. Sige po. Busin mo yan. Hanggang July 4. Magkano ba siya? 50? Kano? 59. Ano to? 59.90 dalawa? Oo. So, dalawang ganyan? Dami. Di ba ang mura? Oo, mura. Pero paano yun? 89.90. Masarap naman. Diba yung ganito kalaking cake? Parang, ano na yan? Magkano na yan sa Hong Kong, no? Ito yung figure na, ano, polo shirt, 199. T-shirt, 139, di ba? Ano? Pwede na. Ito nga, Kit Haring, oh. Okay din, ah. Ito lang ba, magandang color. Oh. Ganda. Ganda. So, meron na sila Lacoste dito, oh. Polo shirt. 619 yuan. Ayan. Ganda rin, ha? Pero parang medyo same lang din ng price. Dun sa, Hong Kong. Ayan. Tsaka isang color lang. Parang, ito, navy blue lang siya. 619 yuan. Ah. Pero mura lang siya, love, oh. 47.90 lang. No? Ngayon ito na nakalaking popcorn. Ah. Boom Chica Pop. Diba? Kaya nga eh. Barbecue flavored. Na pretzel, no? Kung masarap. Ano ba? Kuha ko isa? 36.90. No? Pa tayo. Tingnan natin. If it's good. Pretzel Pete. Love ka, when nagbalik bayan box ka, dito ka na lang pumunta. Dala ka ng malaking maleta na walang laman. Tapos parang over the weekend lang or one day lang, day tour. Dito ka lang pumunta, di ba? Ayun, no? Bumili ako nito guys, 59.9. Pito na. So, ang sarap. Meron silang pa free taste dito. So, bumili ako ng strawberry, tapos yung coconut, tapos yung isa na parang, ewan ko kung ano yan. Basta yan. Free taste sila rito. Ang sarap. Ayan. Ang saya. Tapos nakalagay siya dun sa lalagyan na ganun. So, 7 pieces. 59.9. Pwede na. Walang ganito sa Hong Kong eh. So, sinamantala ko na. Berry mocha, dun sa Japan, sobrang pinagsisiyan ko na hindi ako nag-hoard or bumili nung galing kaming Japan. Kasi halos everyday na nasa Tokyo yan, no?
Yun yung iniinom ko talaga from 7-Eleven. Tapos, nakalimutan ko, dapat talaga, kasi first stop namin yung Tokyo, then Osaka. Sabi ko sa Osaka nung ako bibili. Kasi ang hirap bilbitin papunta ng, from Tokyo to Osaka eh, diba? Pagdating na Osaka, wala na akong makita ng gano'n. So, sobrang wala. Nagsisisi ako. Pero ngayon wala akong makita. Pero yung packaging nung damit na yan, na drink from Starbucks, same siya nung packaging nung Berry Mocha. Kaya, akala ko yun, same. Pero, hindi pala. So, ayun. Ayun, nagkakagulo kami sa traffic. Yung nabili ko na 7, sobrang happy ako doon. Sarap siya. Yung isa ay strawberry flavored na coffee. Parang halos ka taste niya yung berry mocha, pero mas trip ko pa rin yung berry mocha sa Starbucks sa Japan. So, wala, na-share ko lang. Ano ba to? Petit Suisse Light. Swiss Delice. 69.90 lang, oh. So far, ito na yung damage namin, guys. Bumili pala ako nito, Listerine Pockets. Ayan. Pero alisin ko na lang ito later, no? Sa box, para mas madali siyang makamada. So far, ito lang naman nabili namin. Sobrang cute lang. Wholesale, pero gusto bumili ng pangtingi, di ba? Ayun, mukhang masarap. Parang yan na Ovaltine. Kano ba to? 69.90. Ang dami kasi. Ayun, masarap. Ito yung parang natitira sa ano eh. Yung kapag kumakain ka ng ice cream, feeling ko love yung mga hindi nakakaubos ng ice cream. Ayan, dito lang yan. Ito yun, iniipon nila tapos ginagawa nilang ayan, choconi. Sige, magkano ba yan? 69.90. Pwede na, no? Yung tip nung ice cream kapag makain kayo ng cornetto, gano'n. So, this is what we got, guys. Bayad na kami. Ayan. Dami rin tao, no? Bigla, no? So, ito yung binibenta na rito, guys. May mga burger, may pizza, tapos may chicken bucket, may hotdog. Tapos ito, pork mooncake. Then may ice and hot latte. Meron silang jumbo bulgogi bake. Na-sure ko ano yun. And tapos may okonomiyaki. So guys, may merienda lang kami saglit. Tingnan namin yung hotdog plus yung mooncake. Parang gusto ko i-try yung pork mooncake. So, para lang at least, diba, ma-review rin natin. Kasi actually medyo busog ko eh. Late kasi kami nag-lunch. But just to try it, let's go. Hati na lang tayo. So yan guys, yung pork mooncake, 4 pieces, 14.90 RMB. Tapos ito, yung hotdog in a bun, 10.90 yuan naman to. May kasama ng malaking inumin. So goods na yan sa amin ni Love. Since di naman kami masyadong gutom pa. So yun guys, let's try yung mooncake nila. Pork yung palaman sa loob. So let's see. Kung makita nyo, savory siya guys. So masarap. Tapos flaky yung niya, yung parang bun or yung coating niya, ganyan. So nice. Now let's try itong hotdog nila. And for its price, sulit na rin. Mas sulit to kaysa dun sa IKEA na hotdog bun nila na mas maliit kumpara rito. So goods na to sa akin. In all fairness, sobrang na-enjoy namin yung Love. Ito naging trip namin dito sa Costco. And in general, yung trip namin dito sa Shenzhen, although hindi kami nakalibot ng maayos sa sobrang daming spots kasi sobrang init pa guys. Kaya nag-Costco lang kami tsaka Walmart. So konti lang tsaka puro indoor lang pinuntahan namin. But still, na-enjoy naman namin so far. So CR lang sila, binihintay ko. Kaya nagdadrama lang ako rito mag-isa. Pero ito nagustuhan ko to, yung pork mooncake nila.
Then after nito, pupunta na lang kami sa hotel. Babalik kami sa hotel para kunin yung gamit namin. And then after nun, balik na kami ng Hong Kong. Love tikman mo, sarap. So yun na nga mga ma'am sir, no? So wala nang high-speed rail going to Hong Kong. Sold out. Hindi kasi kami nag-book ng round trip nung nag-plan kami for this. Sabi ko kasi baka hindi naman masasold out agad. Tsaka ayoko maghabol ng oras. So ngayon, maghahabol pa rin talaga kami ng oras. Pero yun, kahit naman walang high-speed rail, pwede pa rin makatawid from Shenzhen papunta ng Hong Kong through yung port na. So either Futian or yung Lowu Port. So papunta ngayon kami ng Futian Port. So doon kami tatawid papunta ng Hong Kong, and then doon na connected yung Lok Ma Chau MTR station or line. Chill pa kami kanina, kala mo walang hinahabol na oras. But anyway, dito ako natatapusin tong vlog namin, guys. This has been our Shenzhen vlog. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.